Ang dami po, no? Ito yung mga nabili na, pinapak na. Sa mga Shopee, Lazada. Nabenta na po ito? Ayun ho, nabenta ho ito kahapon sa live. Kaya may mga pangalan na. Grabe. Lahat ito nabenta sa live. Wow. Nabenta na yan. Pag merong gustong medyo mura, o yan, bili sila ng walang bulaklak. Mga blooming size yan. Ito, blooming size na. Ayan, may mga spike na eh. Paano ko, sir, nag-transition from the traditional market? Diba, ang business model mo before yung mga may shop, sila nabili dito. Paano ko nag-transition to online? Ano may mga buyers dati nagtatanong, nagbebenta raw ba kami online? Una, ayoko. Dahil nga matrabaho eh. Kaya lang talagang yung trend, dun papunta eh. Papunta. Tapos sir, ang dendrobium, may demand for cut flowers. Yun yung white. Yung white. Oo. Yun know, meron kami doon sa kabilang farm namin yung cut flower. Kabilang farm pa? Doon sa highway. Ibang farm, bukod pa sa 7 hectares yan, sir? Oo, bukod pa. Ilang years ang tinatagal ng dendrobium for cut flowers? 5 years. 5 years, then magpapalit. Papalit. Ganun. Yung 5 years na yun, sir, kumita na yun ng todo? Kumita naman ho yun. Dapat kumita yun. Kaya pinipili namin yung variety for cut flower production. Hindi naman kahit anong puti eh. Dapat marami siya mag-produce ng flowers, mahabang spike niya, puputulin na yun. Ilang dendrobium plant ang kailangan mo para viable ang cut flower business? Kahit siguro mga 10,000 plants. Gano'n nakalaki yung area nun, sir? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Ayan, so andito pa rin tayo sa Golden Bloom Orchids at may mga buyer po tayo dito, ma'am. Hello po, Jenny po, Castro. Si Ma'am Jenny, sir. Si Mr. Jess Camacho. Ayan, at matagal na kayong namimili dito sa Golden Blooms? Pagka po, bumibili po kami dito. Last year din po, kami dito. At sino po yung ating isa-shoutout kay ma'am? Shoutout na lang po kay Maring Lisa Kua. Ma'am Lisa Kua, ayan. Thank you po. Thank you sa panonood ng Agribusiness. Ma'am, maraming salamat thank po. You po. Thank you po. Sir, thank you so much. Thank you. Apo. Ito maganda rin, oh. Sino po namili? Ma'am? Si Mario Lisa. Si Lisa Kuwa. Naka-live siya. Okay. Ito gusto ko, ganon. Tinitingnan niya kung ano niya ang gusto. Sir, thank you very much, sir. Ma'am, thank you. Thank you, ma'am. Ito, ang ganda, oh. Ito magaganda rin. Ayan. Pero ito, from Taiwan ho yan. Oh, Taiwan. Taiwan. Taiwan ang Phalaenopsis. Yun yung magaganda, Taiwan. Meron po akong na-vlog na farm sa US, sa California, na ganito. Ang laki, ang dami talagang bulaklak. Nanggagaling din yung dumalaga. Sa blooming size sa Taiwan. Tapos ilang months lang yata, mamumulaklak na. Tapos ang doon, dalawa, it's either flowers or potted plants. Pero yung potted plants, i-arrange nila. Tapos naka-display sa mga mansion sa Beverly Hills. Ganon yung market. Ang galing nga, yung na-vlog ko. Bibili siya madami, i-arrange niya, dadalhin sa bahay ng mayaman. Pag pag malapit ng matapos, palit na lang ulit yun. Bago na naman.
Ganun ang ginagawa sa mga hotel sa Manila. Ito kasi tumatagal ng mga more than 1 month sa indoor Doon mga air condition pa. Ganun. Tatagal naman siya. Tapos meron kaming mga seedling size din doon na Phalaenopsis. Saka mga blooming size nandun. Ito kasi hindi pwedeng mabilad, hindi pwedeng maulan ng sobra. Kayo nandito, sir. Ang dami po, no? Ito yung mga nabili na, pinapak na. Sa mga Shopee, Lazada. Ito, mga order doon. Yan. GBO Katrina, yung anak ko, yun yung store niya. Yun nakabili. Galing. Impakihin na ho lahat yan. Everyday, sir, ganito? Oo. Pati yung mga yung mga fertilizers, mga lahat yan, sir. Hormones, plastic pots. Mamaya ako kasi hindi pa napiprint yung ibang order. Saka yung iba, meron kaming naka-assign, mag-iipon. Para sila taga-impake naman. Taga-impake lang sila. Ito yung mga Belchus seedlings na patay mga yung ano. Ito, mga Belchus seedlings to. Tignan nyo, pinupulpul na namin yung ugat. Yes, sir. Mas maganda kung lumabas yan. Tapos... So, bali nagtatanim sila ngayon, sir? Oo, tatanim sila. Ito. Ito mga nakatanim. Yan na siya. Mga 2 years na lang yan. Pa-flower na siya. Mabilis na yan, 2 years. 2 years. Kaya may individual tag sila, kahit magkahalo-halo doon, alam na yung variety. Kasi iba naman binibili, walang flower. Iba may flowers, depende. Grabe. Marami na ho naitanim. Kamukha nito, ito, ibang variety blooming naman to. Belchus din to. Ayan, JBB Cross. JBB Cross. Ayan, isa, seedlings. Ito lang din ho siya. Ayan. Ganun, mga 2 years lang din yan. Tsaga. Makikita na sila, nakikita na natin yung flower niya. Grabe. Sir, nakita ko to. Ito mismo, negosyo rin to. Meron akong supplier niyan. Ito kasi from Maria Aurora Province. So, yung supplier ko nito, tatawagan ko lang, deliver siya rito ng deliver. Ang negosyo talaga niya, yung niyog at saka mga coconut, yung buko. Ngayon, ito yung mga pinagbalatan nila ng niyog. Imbis na sunugin, bebenta sa akin. Kaya ito talaga, mga mature coconut talaga yan. Mas maganda. Ganun ho. Pag magparating ka nito, truck, sir? Oo, ganun. Madali, basta umorder ako, dalawa lagi ng dalawa. So, in 1 year, nakaka-order kami rito ng mga 40 trucks. Wow. So, kita rin. Ang dagdag kita nila. Ganun. Tapos, meron kaming machine from Thailand. Ito. Bago namin, ito, na-press na ho ito eh. Medyo na-press na. Madali na siyang gamitin. Yan. Ito na siya. Para madaling i-shape. Yan Kami ho kasi ngayon, ginagamit na namin ay mga plastic pots. Yun, yung mga bilog. Yes, sir. Pero lahat na yan, imported pa rin sa Thailand. Wala rin sa Philippines yan. Mahal eh. Pag sa Philippines, mas mahal. Ito. Mga gamit na ho ito. Tapos meron siyang katapat na tray. Yung malaki butas. Kasi kumuha ka na lang dyan. Okay. Para ano siya? Nakashoot na kagad. Nakashoot na. Ang ina mo nito, reusable na. Hindi ka mukha ng mga clay pots natin. Yan, shoot tool mismo yan. Ganyan. Yan na. Kaya kung tatanim, yan siya. 15 pieces per tray. Ito naman, nakapatong na yun sa tubo. Yan, 1/2 pipe. Nakapatong na siya. So yung bed mo, tubo na lang. Tubo na lang. Efficient. Thailand ho ito galing lahat. Tapos pagka meron kaming delivery sa LBC, ayan na, ganyan lang. Ito na. Yan, yung mga order na to, papadala namin through LBC sa mga customers. Pero bayad na ho yan. ang babayaran na lang ni buyer pag dumating sa kanya, yung naging shipping fee sa LBC. Yan ho. Ilan days po ang itatagal nito dito sa kahit umabot yan ng 7 days, okay lang. Kaya.
Siyempre, depende sa destination. Kung Luzon or Metro Manila, Visayas or Mindanao, depende. Pero pinakamatagal ho, Palawan. At saka Batanes. Diyan matagal. Pati Dahil yung Batanes. flight Batanes, mahirap. Tagal. Sige, dito sir. Ito ho yung mga iba naming Phalaenopsis. Gaganda. Nabenta na po ito? Ayun ho, nabenta ho ito kahapon sa live. Kaya may mga pangalan na. Grabe. Lahat ito nabenta sa live. Wow. Nabenta na yan. Kaya may mga kanya-kanyang pangalan. Ganda nito. Oh. Taiwan ho ito, mga Taiwan varieties. Pag merong gustong medyo mura, o yan, bili sila ng walang bulaklak. Mga blooming size yan. Ito, blooming size na. Ayan, may mga spike na eh. Ito, seedlings, ganon, or medium size. Yung iba kasi magagaling kaya. Kaya nilang pabulaklakin, kahit mainit sa Pilipinas. Mas sanay siguro yung mga yun, sir. Batikan na sila sa orchids. Ito, pag ako dumarating yung ini-import namin, dito ho nakalagay sa ganitong boxes. Ito mga to. Ito, itong from Thailand to. So, hindi pa po na-unload to? Ay, hindi ho, wala nang laman wala to. nang laman to. Dapat ho kasi from dumating sa amin, mga 3 days lang, baklas na eh. Ganon. Dito ho kami nagla-live selling every Friday. Oh. Dito yung anak ko. Yan. Kaya, yan, may mga pangalan Sir, na yan. magaganda rin itong mga to. Yan ho, tinatawag yung Spatoglotis or ground orchids. Ang ganda. Yan ho. Maraming Galing din ng... Thailand. Pero yan ang binibenta dati ni Baby, Spowart. Nagbe-breed siya niya. Kaya lang, yung mga local. Kaya lang, liliit ng flowers nung kanya. Gusto ko yan. Madali pang alagaan. Ito yung mga tinatawag na epidendrum. Okay. Epidendrum to. Ibang klaseng orchids din naman to. Tapos ito madaling maparami, oh. Tingnan nyo, oh, yung mga shoot na. Pwede mo nang i-separate yan. Pwede. Ito. Yan, oh. Pag ako may pangalan na, may mga paper na white, siya yung naka-amine. Yan. Siya naka-amine yan. Tapos, ayan, papadala sa True Victory Drop and Go sa Baguio. Isang buyer lang po yan. Isang buyer lang yan. Grabe. Basta nung nakatumpok na gano'n, isa lang yon. Kasi nga, hindi naman sabay-sabay ho niya na ma-mine eh. So, gagawin lang nung tao namin, iniipon. Lahat nun na mine, halimbawa ni buyer, pagkasama-samahin, tapos ginagawa na ng quotation. Ito, impakihin na ito dahil bayad na tsakto eh. Pag lumabas kasi yung ganito, ayan oh, bayad na. May mag-check na lang, after ma-check, impake na. Paano ko, sir, nag-transition from the traditional market? Di ba, ang business model mo before yung mga may shop, sila nabili dito. Paano ko nag-transition to online? Ano may mga buyers dati nagtatanong, nagbebenta raw ba kami online? Una, ayoko. Dahil nga matrabaho eh. Kaya lang talagang yung trend, dun papunta eh. Papunta. Hindi ka pwedeng magpaiwan. Walang mangyayari sa amin. So, pinag-aralan ho namin ngayon. Paano packaging, paano yung shipping, ganon. Kaya ho, natutunan namin. Kaya ngayon, siguro ang sa sales namin, baka mga 60% Online. online eh. 60 to 70%. Yung live selling. Hindi ho, saka yung sa page namin, bukod pa okay. yung live Lahat na selling. yun. Oo, lahat na. Sa online. Kasi doon na talaga papunta lahat eh. Tingnan mo yung ang galing niya. Oh. Grabe, sobrang fragile. Pero hindi lahat ng tao namin, nag-i-impake namin sa ganyan. Basta't siya lang. Kasi parang may problema siya lang. Hindi siya pwede ituro. Hindi ako nag-impake niya. Di ba? Kasi nga, pag hindi nila ingatan, nasisira eh. Kaya dapat sanay eh. Mahal din yung cost ng packaging. Oh, meron din. Kasi nga, kamukha ito, yung mga cigarette boxes na yan, bili na namin yan, 35 pesos ang isa. Tapos yung newspaper, yan, tingin nyo, Korean Time newspaper namin. Per kilo bili namin dyan. Parang 40 yata per kilo. Dahil alaho kaming dyaryo. Kaya lang yun, from Thailand, marami ho yung dyaryo, tsaka mga packaging paper na pwede naming magamit. Magamit ulit. Yun, kaya yung mga nakakahon. So, iniingatan nila yung pagbabaklas para magamit.
Galing niya, oh. Ha? Tansyado na nililapad eh. Wala nang sukat-sukat na. Tingnan niyo. Oh, eksakto yan. Nung kanina. Ano po yun? Libre yun? Libre yun. May palibre pa? Parang may freebies. Kuha naman ho yan, mga dendrobium cake. LBC ba yan? JNT? Lalamog. Pick up. Baka taga Metro Manila yan. Pero kami pagka bulk na, Visayas, Mindanao, AP Cargo. Okay. Dito tayo, sir. Yan yung mga nabenta na Kahapon. Benta na lahat yan. Benta na lahat yan. Wow. Ilang oras nagla-live selling, sir? From 9 to 12, 1 to 4, yung anak ko. Pagod na pagod yun, sir. Kaya ang assistant niya, 4. Tsaka ho kami, makita niyo sa live ang nanonood sa amin, minsan 140, 150. Pag ginanyan, sinabi niya code saka presyo, makita niyo, mine, papasok na yon. O kuha na kagad na iba. Meron siyang taga-abot. Meron naghahawak na, hindi na yung anak ko. Titignan na lang niya kung ano yung presyo niya. Ganun. Napakabilis. Kaya yung iba nagre-reklamo, napakabilis naman daw. Hindi raw sila makamine. Ganun. Dahil nga, dapat mabilis sa internet nung buyer eh. Pag mabagal ang internet niya, wala na. Bandang huli lang siya makakabili. Yung mga ibang hobbies, pagod na yung nakakabili na. Ganon. Kaya iba naman, tatandaan na lang yung gusto nila, order na lang. Sabi, ito gusto namin. Kasi hindi na kami nakaabot sa live. Ganon. Pero every live ho namin, sold out yan. Ganon kami. Mga isang live. Grabe, sir. Tapos ilang live every... Once a week lang. Once a week. Every Friday. Alam na nila yon ng mga buyers. Oo, saka pinopost naman nung anak ko. Yung kung kailan yung... Alam may lakad kami bigla, mababago na, baka maging Thursday o maging Saturday. Pero usually is Friday. Dito kahapon. Dito na siya nagla-live. Kasi isasabit na lahat dito ng may bulaklak. Ganyan. Nakaipon dito lahat. Tapos nandito yung kanyang camera. Ayan. Nakikita na dyan. Magagaling. Pati yung scammer. Kasamang nanonood. Dahil yung scammer, nagbebenta. Ko-quote niya yung mga buyer namin. Sabihin, kay Golden Bloom ho ito, ako ho magre-reply sa inyo. Ito ho yung nabili nyo. Kasi sinasabayan kami eh. Ililista rin niya yung minamine na ililista nila. Grabe. Tapos, makukuha siyempre yung Facebook account. Oh. Magko-quote siya. Para ho mabilis to, free shipping ko na kayo. Dito nyo papadala yung pera. Ganon. So, may nadadali ko minsan. Pero pagka natunugan ng anak kong ganon, binobroadcast na kagad. Ingat ho kayo, may scammer. Ito lang magpapadala sa inyo ng quotation, dito lang kayo magpapadala ng bayad. Kasi ginagamit ito nila unverified GCash o kaya Paymaya. Doon sila magpapadala ng pera. Ngayon, sasabihin, baka gusto nyo dagdagan, ipi-free shipping ko na lang. Kami, wala kaming free shipping, siya nagpi-free shipping eh. Scammer kasi. Kasi pinadadali. Ganon. Ang gagaling ng scammer, no? Tapos kaya ngayon, yung anak ko, dati, pinababayaan naming nakapost yung live selling. Di ba? Pwede nyo i-review yun. Nire-review rin ng scammer. Kaya ngayon, after the live, delete. Total, nasa amin na yung listahan kung ano yung mga nabili nila. Nakalista na sa amin to eh. Kasi meron yung kaming staff. Ang gagawin lang nun, mag-encode. Sinasabayan yung anak ko. So, naiipon na agad nila yung order. Ayan. Mukha ito na order niya. Ito, bayad na siya sa GCash. Sa ako yung madali ang payment dahil may GCash tayo. Oo. Hindi ka mukha dati noon. Punta ka pa sa LBC, sa Palawan, M. Villar. Ngayon, GCash eh. Pagka mas gusto ng buyer ngayon, GCash payment. Kami naman okay dahil kami naman lahat verified. Kasi nasabi namin, basta hindi verified, scammer yon. Kasi kahit naman pangalan ko eh, kung unverified eh. Kasi gagawa ka lang naman ng GCash account eh, na unverified. So, 10,000 ng limit. Bakit ina-allow ni GCash yung unverified? Yun yung initial.
Pagka nagawa kayo ng account, bigay kayo ng ID, unverified pa yon. Meron ka na kagad 10,000. So si scammer, tama na yung 10,000, makakarami na rin yun. Para lumaki yung limit mo, yung incoming limit mo, magpapa-verify ka. Oh. Kaya, siyempre, pag magpa-verify ka, mas marami kang dokumento isasubmit. Pero, kung din yung ating comment ko lang, yung ating SIM registration, baliwala Hindi mo rin malalaman, ano ba, may scammer, ginamit yung may number, cellphone number. Kasi nagreklamo na ako sa PNP Cybercrime Sabi ko, hindi ba natin ma-check kung sino talaga yung owner nung that number dahil meron naman time SIM registration. Alam niyo, sabi sa akin, mag-file daw ako ng case and then hintayin daw yung court order para makuha nila sa telco yung pangalan nung nag-register. So kahit naka-register, hindi pa rin pwede i-disclose yun? Hindi, dahil sa privacy. Oo. Dahil sa privacy naman. Hindi naman na may yung... Kaya court order, ganun katrabaho para ireklamo mo ang isang scammer. Kaya maingat na lang. Kasi nga, dati ganun gusto namin ididemanda. Kaya lang ang trabaho, pupunta ako sa piskal, pa-file ako ng complaint, pupunta sa judge, kuha ka ng hearing ka, punta ka ng sa akalama ako ng court order para ma-identify. Kung fake ID ginamit, wala pa rin. Hindi natin matitrace. Kaya ingat na lang. Yeah. Sige sir, saan pa tayo sir? Imagine nyo po imagine nyo lahat ng nakikita nyo dito, sold out na yan. At nagkakandara pa yung mga tao mag-pack. Teka, dito na lang siguro tayo. Ilang days nila bago maipaklat yan sir, yung sold out na yan? Basta lahat ng bayad, pipilitin priority namin mag-pack. Siyempre, inuuna namin yung mga bayad. Tapos, araw-araw naman may mga nagbabayad. May nalilate din talaga sa payment. So, mahuhuli yung kanila. Ganon. Kahit yan, walang bulaklak. Sold din. Dahil yan, nakasabit na Ayan, ano nga yan. Gagawin lang yan. Magre-repair. Grabe, Ang galing, sir. Ang ganda ng negosyo. Ang ganda ng negosyo. I-check na muna nila kung yung bang nabili niya, yun talaga yung plant. Tapos may mag-i-impake na. Tapos may magdi-deliver na kaming tao sa LBC or kung saan man, sa JNT. Pati paso. Pati paso. Ginagamit din namin for dendrobium. So saan na po tayo? Dendrobium na to, sir? Dendrobium po tayo. Sa dendrobium na tayo. Ito yung mga dendrobium namin na ito yung mga seedlings ito kaya nakaset aside. Ito yung binebenta namin siya as seedling. Ganun Kaya hindi ito tinatanim, ganun. Dahil ibebenta namin siya as seedling. Magkano naman po per seedling ng dendrobium? Kung ano mo yan, 70 pesos ang isa. Pero magpa-flower siya in mga 7 months, 8 months, 10 months, depende sa pag-aalaga Ito yung mga seedlings. Tapos pagka medyo blooming size na, doon na Laki rin. Lahat po yan, dendrobium lahat yan, sir. Tsaka yung isang lote namin. Yung nauna kanina, yung sa main gate. Dendrobium mo lahat yun. Ito naman, special dendro to, kaya tingnan nyo, ito yung flower niya iba. Ang ganda, Ursacle mutation. Oo. Iba yung flower niya. Nag-mutate na siya. Bagong dating lang ito nung isang linggo. Kaya magre-recover pa. Gano'ng katagal, sir, ang recovery? Mga 1 month lang yan. 1 month lang yan. Bagong variety po to, sir? Hindi last year pa yan Kaya lang mahal. Grabe, pag last year, lumana. Saka hindi kasi lahat maraming bibili, hindi naman lahat. Dahil nga medyo mahal siya, parang benta anatan namin yan, mga 300, 350, gano'n. Ang dendrobium, pag 300, mahal. Mahal na yun. Ang dendrobium na mura? Sa amin, 160 pala ang benta namin, at saka 180. Yung regular dendrobium is 160, pero yung mga king dragon or yung mga kakaibang itsura ng petals niya is 180. Yan dendro lahat yan.
Tingnan natin, Saka yung sir. doon pa. Ito, sir. Maganda, parang maganda to. Oh, ito na yung mga 180. Ay, no, putol. Naputol na. Ito yung mga 180. Ganyan ho, mga nagtutwist. Ito yung mga mahal. Parang Cattleya. Iba petals ho. Iba yung petals. Ayun, pangalan niya, Raya Blue. Raya Blue. Tapos sir, ang dendrobium may demand for cut flowers. Yun yung white. Yung white. Oo. Sa atin kasi, white and Sonia, yung parang, Sonia, yung parang pinkish. Mapula-pula, Okay. mamula-mula. Kaya lang ho, mahirap alagaan yun. Yung Sonia. Mahina ang production. Kaya ayaw, nag-try na kami before. Nung nakita kong talo ka sa alaga, Oh. Stop. benta na lang yung plant. Pero yung puti, You know, meron kami doon sa kabilang farm namin yung cut flower. kabilang farm pa. Doon sa highway. Ibang farm, bukod pa sa 7 hectares yan, sir. Oo, bukod ba? Gano'ng kalaki yun? Walang ho yun, maliit lang yun, mga 1 hectare. Kumusta po yun? Enough yung production Hindi for ho cut eh, flowers? dahil nga nagka-problema nga kami sa kwan eh. Doon sa, pangalan to, sa plants na pamalit. Ayun nga, yung Kasi iba yung ipapalit dumating. talaga namin yun eh. Papalitan na namin yung stock dahil mahina, So, mahina na mag-produce ng flowers eh. Ilang years ang tinatagal ng dendrobium for cut flowers? 5 years. 5 years, then Oo. magpapalit. Papalit. Ganun. Yung Kaya lang 5 ho, years na yun, sir, kumita na yun ng todo. Eh, kumita naman ho yun. Oo. Dapat kumita yun. Kaya pinipili namin yung variety for cut flower production. Hindi naman kahit anong puti eh. Dapat, OAC, dapat may ganun marami din. siya mag-produce ng flowers, mahabang spike niya. Oo. Ganon. Sino po ang buyer ng cut flowers na? Mga flower doon? shops. Dangwa? Hindi, dito lang. Paligid. Dito na lang. Mga simbahan, flower shop, polinaria. Kasi ala akong nagpo-produce dito eh. Kung wala kami, punta sila ng Dangwa. Oh, So, galing. dito na sila pupunta para malapit. Tatawag lang, may order ko kami ng ganon, o pick upin yung ganitong oras, puputulin na yun. Ilang dendrobium plant ang kailangan mo para viable ang cut flower business? Kahit yung siguro mga 10,000 plants, Gano'n nakalaki yung area nun, sir? kompraso lang ho yun. Kasi, Wala. pero ang pots nun mas malalaki. Mas malalaki, mga 6 inches Parang ang group, pots. nagka-grouping siya? Hindi, isa lang. Isang halaman, Per pot. ganun kalaki? Ganun ho. Para kasi magpuproduce Madaming yan ng ano, maraming shoots. Madaming ganito. Oho, marami. Stem. Maraming stem. Tapos, ang media niya, charcoal. Dahil ang coconut husk, ito kasing coconut husk, 1 year lang to bulok na sa atin. So, ang charcoal, hindi nabubulok ang charcoal. So, yung mga for cut flower namin, tatanim namin sa small pot. Pagka medyo malaki na siya, bunutin na rito, Oo. ilipat namin sa Kaya bigger pala pot may na. mga use na ganito kayo kanina. Tsaka ho, binebenta namin. Tinatanggalan namin ng plastic. Oh, I see. Tapos, Bakit, dito. sir? Para marami ko yung maikarga doon sa box. Para marami. Saka ho, ito kasi, pagka nakasiksik-siksik, Hindi mo pwedeng sisirain. maganon. Ay, Oo. hindi ho masisira. Masisira. Oo, Galing. ganon. Kaya ho kami may pang-press para madali siya isaksak. Oh. Kaya rin yung kanina na process na yung Oo. coconut Oho. para madaling Madali. i-mold. Kesa yung bagong-bago pa. Pero yung machine ko na yun, from Thailand pa yun. In-import ko na sa Thailand. Yan, Sige sir, tingnan natin dito. Ito, yan. Oh. Sa dendrobium sir, anong mas malakas? As ornamental plant or as cut flowers? Potted plants. Potted plants. Potted plants pa rin. Nagpapalito kasi kami ng net dahil nga simula ito ng mga nasisira ng bagyo, kailangan na namin magpalit eh. Kaya ayan, in the process pala na nagpapalit kami. Ito yung pinakita ni sir kanina na ano, yung bed niya, Yan, ano na lang, tubo na metal, lang. Yan, tubo na lang, tapos yung tray na ang linalagay. Patong na lang yung Pakita na, ayan o. Patong lang yung tray. Ang galing, no? Kaya nakasukat lahat. In-adapt mo na rin ito from Thailand. Ah. Pero sa kanila iba eh. Iba yung patungan nila eh. Dati ho, hindi ito kwan eh. Dati kwan to, hindi ito talaga plastic. Ito yung kwan namin,
yung concrete pa. Kaya tinan nyo, iba yung parang naging position, naging patagayan, hindi pa ganun. Kasi hindi ko na binago yung pathway. In-adapt ko ngayon yung position ng tray na lang. Ganun, parang hindi ko na bago ng pathway. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.